Posible nga ba na itong Magnolia Hotshots ay kunin itong si dating NBA number 1 pick Anthony Bennett bilang kanilang import? Ang isa dito sa mga nabanggit na mga dati si Terrence Jones, pero kung hindi lang available itong si Jones, itong si Bennett ang kukunin itong Magnolia Hotshots. Itong si Anthony Bennett naglaro yan dito sa Zamboanga Valientes, pero ngayon mukhang daw interesado Magnolia na kunin ito bilang kanilang import. Sa height nito na 6'8" at sa kanyang husay, pwede ito talagang magamit nitong si Coach L.A. Tenorio. At syempre alam natin na ang Magnolia ngayon naghahanap ng isang sentro na pwede nilang maisabay dito kay Sanggalang at Lucero. Sa kasalukuyan sa Commissioner's Cup, kung makukuha nga nila ang 6'8" na si Anthony Bennett, magiging sagot nila yan dito sa pagbantay para kay Junmar Fajardo at sa iba pang mga big men dito sa PBA. Kaya nga wala tayong nakikita na magiging issue dito sa pagpapalakas ng Magnolia. Siyempre, salary ang usually nagiging usapan dyan, pero hindi naman yung magiging problema, lalo na alam natin na very malalim yung tinatawag na funds nitong Barangay Ginebra, San Miguel at ng Magnolia. Kaya kayang-kayang bigyan ng Magnolia kung ano man yung salary na hihilingin ni Anthony Bennett. Pero parang secondary option lang ito dahil talagang gusto na makuha ng Magnolia ngayon ay itong si Terrence Jones. Pero kung hindi available si Terrence, itong si Anthony Bennett ang kanilang kukunin. Sa totoo lang, itong si Anthony Bennett, kaya nga naging number 1 draft pick na NBA, syempre nakita yan ng mga scouts na okay ang ilalaro niya. Ay kahit hindi siya nag-click to sa NBA, sigurado na makapagde-deliver pa rin naman yan kapag naglaro dito sa PBA. At yan talagang inaasahan ng Magnolia ngayon. Kaya hindi ako magtataka kung susubukan talaga nila na gumawa ng paraan para maituloy ang ganitong klaseng usapan. Kapag nakuha ng Magnolia, ang serbisyo nitong si Bennett sa tingin ko magiging isa yan dito sa mga magko-contribute sa kanilang championship. Ang TNT tropang 5G ngayon ay nagre-ready na raw na mag-upgrade ng lineup nila kung kinakailangan. Dahil sa tingin ng TNT, kinakailangan nila syempre ng additional pang players para matalo na itong SMB. Mahaba pa itong kampyonatong naglalaban sila, pero ano man ang mangyari, kinakailangan daw ng TNT na magdagdag pa ng mga players. At kabilang dito sa gusto raw nilang makuha itong si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Sa tingin ng Phoenix ng TNT kasi kinakailangan nila ng isa pang big man na makatutulong dito kay Poy Eram, Henry Galinato, Kelly Williams at Brando Roser, pati na rin kay Calvin Oftana. At itong si Kai Balungay ang nakikita nila na isang solusyon. Dahil yung laro ni Kai Balungay bagay na bagay dito sa Phoenix sa TNT tropang 5G. Ay kung pinapanood niyo ito si Kai Balungay, parang Poy Eram yan eh. So pwede yan dito sa offense ni Coach Rochot Reyes na pinapairal niya sa tropa. Kung sakasakali na makuha nila si Kai Balungay, malamang si Henry Galinato maging kapalit nito. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes pinaghahandaan na yung ganyang klaseng posibilidad. At sa tingin ko worth it naman kung si Balungay ang makuha nitong TNT dahil syempre alam natin na ang tropa Grand Slam ang plano niyan talaga at malaki ang mayaambag nitong si Kai Balungay kung sakali nga na matuloy ang ganitong usapan. Dahil syempre alam natin na si Kai Balungay isa sa mga top talents dito sa PBA at kailan lang lumabas yung potential talaga dito sa Phoenix. At kung yan mapupunta sa TNT tropa, sa tingin ko lalong mas gaganda yung kanyang laro. Dahil alam natin na si Coach Chot Reyes magaling niyang maghanda ng mga players. Kaya sigurado na kapag itong si Balungay napunta sa TNT, magiging mas formidable yung kanilang frontcourt. At yan naman talagang inaasahan ng marami dito sa tropa, lalo na at dito mga darating na conferences, sinaasahan natin na baka pati si Cedric Barefield o kasi Christian David mapunta rin sa kanila.